So, gayon, simulan na natin po kasi 1,745 na. Unahin ko muna itong mga balita po. Si Trillanes kasi, nireverse yung kaso. So, pumabor kay Trillanes. Malungkot itong balita sa mga galit kay Trillanes. Ako, hindi man ako galit kay Trillanes. Di man kami magkakilala. Although Bicolano siya nandun sa Ligaw. Sa pagkatao niya, di man ako galit. Sa ginagawa lang niya na mga katarantaduhan, sabi nga, hate the sinner. The sin, but not the sinner. Ganun po ang panuntunan ko sa buhay. I hate the sin, but not the sinner. Kaluguran natin ang mga tao na makasalanan. You and me, kasi ganun din, makasalanan tayong lahat. For all have sinned. Pero siyempre, mainis ka talaga dito. Tingnan mo itong balitang ito. The Court of Appeals granted former Senator Antonio Trillanes bid to reverse the Makati Court's ruling that revived the rebellion case against him over the supposed revocation of the amnesty granted to him and others from the Magdalo Group during the Aquino administration. Ni-reverse. The Court of Appeal 6th Division granted Trillanes petition for certiorari challenging the Makati Regional Trial Court, Branch 150, orders dated September 25, 2018, which granted the Department of Justice plea for an arrest warrant against the Senator in the subsequent December 18, 2018 order that upheld it. Party-party ngayon si Trillanes at mga dilawan. Sabi na niya, inaghambog na nga nagyabang. Sabi ni Trillanes, malapit na ka na niya, Pangulong Duterte, malapit ka na niya. Pag, intay ka lang niya, pagtapos na. The opposition, mga kababayan, will capitalize this in the coming election. Iyan. Tingnan mo niya, gawa-gawa lang talaga nila. Walang base. Tingnan niyo, riniverso. Pinaboran ako. Tatakbo ako para Pangulo. Di tamakbo ka. Kala ninyo, kahit pa ni-reverse ito, hindi pa rin kami boboto sa inyo, mga dilawag. Bumaliktad pa kayo lahat. Matalo pa si BBM doon sa recount, hindi pa rin kami boboto sa inyo. Si Delilah, makalabas ka pa dyan, Delilah, hindi na kami pauuto sa inyo. Hindi na labas kayo. Decision na nyo. Sige na, para labas na yan lahat. The decision of the court will not convince us to favor you in your bid for political position. We will not. Alam namin yung mga ugali ninyo. May kaso kayo kung walang kaso kayo. Kala ninyo, magkaisa pa kayo sa amin. Unless, pumasok uli si yung Smart Magic chief. Wala na tayo doon. Si Juan nga, na biktima Si The Last Trump, na biktima nila Inyo na. Kaya sabi ko, itong may eleksyon na. Inyo. Hindi ako interesado dyan. The September 25, 2018 order effectively revived the rebellion case. The court then, under the now retired Judge Elmo Almeida, said Trillanes failed to convince the court that he indeed complied with the minimum requirement in applying for amnesty, effectively reviving the case against the senator. But in this order, the reversion po, the CA ordered the reversal
of the two Makati court orders effectively reopen the trial. The same orders having been issued by the respondent court that no longer had jurisdiction on the dismissed criminal action and that acted with grave abuse of discretion are set aside and vacated, sabi po sa order. Yay! Binawaran si Trillanes in a statement thanked the CA justices who wrote the ruling. Sabi po ni Estela, today, the rule of the law prevail. Tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa mga kababayan si Juan. May armas na naman siya sa Pangulo. Kita mo niya si Duterte. Gawa-gawa. Sana all the judges and justices ay may ganitong sense of justice to check the prevailing authoritarianism in the country of Italy. Authoritarianism in the country daw. Naka-score mga kababayan si Trillanes at yung mga dilawan. Sabi ko nga sa inyo, pangatlo na to. Una, yung Supreme Court sitting as the Presidential Electoral Tribunal, naka-score si Lomi. Next, naka-score si Delilah, tuwan-tuwa si Delilah. Trillanes, ito na niya, isulong na natin ito. Lomi for President, Trillanes for Vice President. Or, may nagsulong doon, Lomi for President, Laila for Vice President. This all, ano tingin ninyo? Tingnan na lang niya natin. So anyway, mga kababayan, binibigay ko lang sa inyo yung balita kasi lahat ng balita natin dito, bidko. At least may bago. Ang sunod nga po, bidko na naman. No Bacolao, no work policy, oppose. O, kita ninyo? Sabi ko sa inyo, butit nagising po kayo. Organized labor groups yesterday opposed the reported efforts of some companies to adopt a no Bacolao, no work policy. Ano sabi ko sa inyo? Nang magpalabas ng statement, ikako, SIPAP, that this is the right thing to do, it is your duty, it is ethical. Yung mga Catholic employers all throughout the world will just adopt the statement of, hindi niya, it is your duty. Lalo pang sinundan ng statement ng Vatican, mga kababayan, na yung mga empleyado daw nila na hindi magpapabakulaw, i-dismiss. Tama yung analysis ko? Tama yung analysis ko po kasi ang analysis ko it is based on prophecy. It is based on Revelation 13 verse 16 to 18 that the beast, as described in the Word of God, in Revelation, will force anyone, everyone, and he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to have a mark. Bakit niya yung Bacolao, Mr. Maravillas, yun na ba yung ito ngayon? Ay, hindi po. Wala pa tayo sa tribulation. Sabi ko sa inyo, parehas po ang posisyon namin ni Pastor J.D. Parang. While today, it is not yet, but it will eventually become
Pag nag-rapture po at so we are so close. Pag ano, pumasok po kayo sa tribulation period. The beast, Antichrist, mga kababayan, will enforce that policy. You cannot buy or sell. Pag wala kang trabaho, kasi hindi ka tumanggap, digutom ka, they will control the food in buying and selling. It is very clear. Doon po sa mga naniniwala, malinaw siya. Kasi yung mga believers, binigyan po ng wisdom. Nandun yun. Let him that hath understanding count the number of the beast. So ang magkakaintindi lang po, yung binigyan ng wisdom. Pag hindi ka ligtas, wala kang wisdom, you will not understand. Dayon, tanong ko sa inyo, ilan sa inyo ditong nanonood ang naniniwala that eventually it will become? Oh. Kaya sabi ko sa inyo, ang requirement kasi po dito, wisdom galing sa ating Panginoon. Without that, pray for wisdom, mga kababayan. The true wisdom hindi po galing sa tao. The true wisdom hindi po galing sa worldly books. Hindi po yun yun. Sa science, hindi po yun galing doon. Sa doctorate degree mo, hindi yan galing doon. Sa pagiging abogado mo, hindi po galing doon. Galing po yan sa ating Panginoon. Nagsisimula. If you fear Him, ano sabi sa Word of God? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pag hindi ninyo in-acknowledge yung ating Panginoon, wala kayo noon. You see? Sa tugma po, can you see the dots? As I connect the dots, nakikita ninyo po? Napakalinaw. Mga kababayan. So sinabi ko noon, nadinig ninyo, Shipat nagpalabas ng statement. Una, it is your duty, it is unethical. Sabi ko, tandaan ninyo, they will enforce it. Next, announcement ni Pap, ang Vatican na niya will require everyone, yung mga empleyado na hindi tatanggap, will be dismissed. Ano sabi ko sa inyo? Yung mga Catholic employers ninyo, kasi ang taas ng respeto kay Pap, susundan yon, and it will become a company policy. Ito na ngayon. March 3, 2020, organized labor groups yesterday opposed the reported efforts of some companies to adopt no bakulaw, no work policy. O kita ninyo, advance ako. Nahulaan ko ano? Ay, hindi man po ako nanghula. Tinignan ko lang po doon sa magnifying lens. Sabi dito sa Revelation ganito, o Shipat. Ito yung statement. Next nito, ganito. O yun, nandito na sa Philippine Star. Kaya sabi ko sa inyo, maganda kayo. Maganda kayo. Dito, ay, mabutit nag-retire kaagad po ako eh. Kung hindi ako nag-retire, ay, yun pong sarado, katoliko, sabi nga. Very close sa bishop. Laging may mass. Ano sabi ko sa inyo? Sa susunod, ikako, ang bakulaw gagawin mismo sa parokya. Ayun, in-announce.
Tuloy lumalabas ako po, propeta. Hindi po. Hindi. Biniglan lang po ako ng ating Panginoon ng gift of discernment. You can discern things. The Associated Labor Union said it received complaints from workers that they are being required to avail themselves of company-sponsored bakulaw or be barred from the workplace. Hindi kayo pakikinggan. Hindi tayo pakikinggan nila. Because this is the direction of the destiny of humanity. Hindi magagamali ang Word of God. Gugutomin po tayo. But God will provide to those who believe. Sabi ko sa inyo. Kaya ang lagi kong sinasabi sa inyo, mga kababayan, be prepared. Una, spiritually ready kayo. Pangalawa, yung physical preparation ninyo, sunod din ninyo. Habang naghihintay tayo sa rapture, yung pagkain ninyo, i-secure ninyo. Kasi hindi magkakamali ang Word of God, there will be famine. Magkakagutom. Isasabotay po nila kasi ang ekonomiya. Kala ninyo, magbubukas na? Hindi ako naniniwalang magbubukas sila. Kasi sa pagbukas nila, si Octopus po, nakabantay, gagawa ng kwento analysis, dumamian niya. Si Judas nga po, nagsalita niya. Advance. Habang nag-iisip, tulad ng, Florida yon, magbubukas sila. Ayun, nag-warning si Judas. Kasi po, ang script nila, ganon. Isasabotay nila every effort na ibuksan ang economy because their objective is to collapse in reset. Texas, they will not allow. Yung ibang excited na, ay, salamatan niya, yung restriction na niya, yung travel, okay na. If, o kita ninyo, if daw yung LGU, paitulutan kayo. Tapos ngayon, anong balita dito sa Mayon Times, Manila Times, more cases. Pinaglalaroan po kayo. Tayo, pinaglalaroan nila. Hindi ko kayo pipilitin maniwala sa sinasabi ko. Pero sabi ko sa inyo, you observe. Yung statement po ni Roque, na itong rollout will end the pandemonium and will result to the opening of the... sabihin ko na po sa inyo, yung sinasabi ni Roque po, imagination niya lang. Di man po yun mangyayari. 5 years. Nakaprogram po ang mundo. Pinograma na nila yung mga activities na gagawin hanggang 2030. Nakaprogram. At walang bansa could go against, not even America. Yung Amerika ngayon, pag take over ni Biden, ay, full speed. Tingnan ninyo. Other business owners instructed their supervisors and managers to deem reluctant employees as unfit for work. Yung kwento nga dito sa amin, yung isang, ano nga yun? Food chain dito po sa amin. Wala pang dumating na bakulaw, galing sa, nag-advance purchase na po. Ano yun, deducted sa sweldo? Deducted? Kita mo. Ang magbabayad pa yung empleyado. Bakit? Yung employer na yun kasi po, very close kay Damaso.
They cannot go against the will because sinabi na, pinaniwala sila, it is their moral duty. Brainwashed sila po. They're so brainwashed that even their policy, company policy, is greatly influenced by the statement of these religious leaders. Na pag nag-defy po sila as if pag hindi natin sinunodan niya, baka hindi tayo makapasok sa langit. Ganon po ang uri ng belief nila. Pag nagalitan yan sa atin si Mons na lang. Pag nagalitan niya sa atin, baka hindi tayo basbasan. Ayun. Ganon po kayo na itali sa ganong paniwala. So it is very difficult for you to resist, to do otherwise, to oppose, kasi na-capture na yung mismong kaluluwa ninyo po, na-capture na nila, kaluluwa mo mismo. Hindi pa yon po na bakulawan ng AI. How much more kung may AI na may unano pa? What if ito pong rinroll out ngayon, may unano at may AI na siya? Experimentalan niya muna. Testingin natin kung paano i-control muna yung mga health workers at sundalo ang unahin na. Yung mga health workers at sundalo niya, buong mundo, it will be a policy na ganito unahin. Huwag muna yung mayor. It could be, that could be the reason. Ula ko lang po. Analysis ko lang po. Kaya sabi ni Mayor, sino yun? Chudoro, ako. Hinarang ng DOH. Ipakuan ko. Nakaprogram kasi po, sino ang mga target groups muna? Huwag muna yung mga mayoran. Yung sundalo, police, okay yan para hindi ma-disarm agad natin, ma-control natin yung brain. Okay. Ay, nabuang niya. Para na nasubrahan ng unano at AI. Yung AI ata idiotic, yung nailagay natin. Nabuang. Experimentoan niya muna. Sabi ng sundalo, sino nagpapatunog ng radyo na parang galing sa Beijing, Chinese, pati music? Sabi ko sa inyo, nakakuan po siya, nakaprograma, sino-sino muna. Tapos yung mga matatanda, huwag natin anyan biglain ha, para hindi makalata naman. Ilan ang edad niya? Records. Yung mga matatanda na 70 up, 6 months ang palugit. Kala ninyo, nagbibiro ako? Ginagawa ko lang po siyang biro para hindi po kayo masyadong... May pelikula niyan. Anong kung nga po yon? Just sa Netflix po. May pelikula niyan. Na yung inilagay sa kanya, anong pelikula yun? May oras. May oras? In time. Ha? In time. Nasa oras, in time. In time. May pelikula in time. Bibilin mo yung oras. Pagpatapos na yung oras mo, nandun na. Hintayin natin kung paano yung mag-kwan ba yun? Mag-boyfriend yon, yung nag-uusap doon sa may... Nakita mo na yan? In time. Nandun siya sa may dagat. Pinag-uusapan nila kung matatapos.
That FEL, mga kababayan, is being implemented. It is a predictive programming. Maniwala ka po sa hindi, maniwala kayo sa hindi. Kaya hindi man po sabay-sabay, hindi sa sabay-sabay. Kinikwento ko ito sa inyo, hindi para takutin kayo. Kinikwento ko sa inyo that fiction movies are now realities. Hindi malayo, mga kababayan, ng aking sinasabi ngayon. Yun ang mangyayari. And that could be the reason why si Teodoro po, Mayor Teodoro, hinarang. Wag niya. Based sa program niya, dapat niya magigpit kayo. Kasi yung experiment natin, magiging failure siya. Kailangan kung ano yung aming sinabi sa taas. Nakikita niyo, uniform po ang implementation nila, policy. Healthcare workers muna. Hindi pwedeng baliktarin. Frontliners, healthcare workers, tapos sundalo, police. Kaya kayo mga sundalo, police, tuna, mag-research kayo. Bakit ganon? Ganito po. To the best of my knowledge and on my best analysis of things, kaya po nila ito ginagawa na ganito. By group, ang targeted po nila. Kasi po, pag inuna ito, na mga grupo ito, at nagtagumpay sila sa ganong sistema, they can easily control all the nations of the world. Ang dali, di ba? Wala ng armed forces, wala ng police. Kontrolado na nila yung armed forces, police, kontrolado. Yung health workers pa, nasasaklolo sa sambayanan, kontrolado na rin nila. O ano pa? Game over na. Checkmate. Ang bawat bansa, checkmate. Sino ang sasaklolo sa atin? Niingin, Mr. Maravillas naman. Very wide yung imagination mo. Nakita ninyo si Evil na nagpa-planning kung anong gagawin? Tapos may hawak na virus, ginaganon-ganon niya. Tapos may virus, responders, mga firefighters daw. Iba-ibang lahi, dinalagay niya ganon. Oh. Parang chess. Senda, nawawala video mo? Nawawala ba? Parang chess. Kaya sabi ko, checkmate. Game over. Kaya ko nasabi yan, mga kababayan. Kaya nasabi ko ito. Kasi pinagmamasdan ko si Evil sa ginagawa niya. Sabi ko, tingnan mo, para siyang, anong tawag nga na sa chess, player, si Juan, anong tawag? Pag-champion, anong tawag? Chess master? Ay, Woman Grandmaster. Chess master, grandmaster, parang si Evil grandmaster po, si ano pangalan nun? Si yung kaibigan mo? Janelle. Si Janelle, parang si Janelle, tinalo yung Russian yung kalaban niya. First female grandmaster ng Pilipinas o buong mundo? Ng Pilipinas. Cha! 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 Checkmate! Game over! Brrrr! Grandmaster. Sabi ko sa inyo,
itong sinasabi ko, sana po mali ako. Kaya lang, tingnan ninyo, most of my, kasi yung iba hindi pa nangyayari, lahat halos ng sinabi natin dito, nagaganap at nangyayari. Sabi ko sa inyo, mga kababayan. Tingnan ninyo ito. This is the latest na sinabi ko sa inyo. I warn people and it's happening. Other business owners instructed their supervisors and managers to deem reluctant employees as unfit for work. Mga abogado, sakluluhan po ninyo ito mga workers natin. Sabi ko sa inyo, pag hindi ninyo ito ginawa, pati po kayo, you will become victim as well. Sinabi ko noon, kayong mga doktor, magising kayo. Pag hindi ninyo ito ginawa na magising kayo, later on, all your businesses will collapse. Buti na lang, tingnan ninyo, nakalata si Dr. Ron, nagising siya. Pero, ilan lang si Dr. Ron sa mga doctors nating gising na? Pangilan pa lang siya. Kayo mga abogado, sige, matulog kayo. Surrender all our rights. Buti kung save kayo, makasama kayo sa rapture. What if you left behind? And the term left behind is being used in Israel. Those who will not receive, will not be issued with green pass, you will be left behind. O kita ninyo. Biblical nga. You will be declared unfit. Hindi ka niya pwedeng magtrabaho kasi makakahawa ka. Worse, mga kababayan, kahit may bakulaw ka pala, pwede ka pa rin mahawaan, pwede ka pa rin makatransmit, makahawa. Kaya sabi ko nga sa inyo, para ke, what for? Tapos gagawin mo itong policy, unfit for work. Bakit? Bakit ako unfit? Kasi wala akong bakulaw? Unfit? Sino yung fit? Yung nabakulawan? Na naging yun ang fit? Paano naging fit yun? Yung binakulawan ninyo? Ano na nangyari? Tulala? Yun sabi doon. Kahapon. Tulala na niya. 1 month tulala. Hanggang ngayon tulala pa. Yun ang fit? Ano pangalan mo? Ha? Sino ako? Ayun. Yun ang fit sa inyo? What? Yung itinakbo sa ospital, sa emergency, yun ang fit sa inyo? Di na nga makatrabaho? Mamaya, si GD, ipakuan ko, nakadalawa na siya. Pakita ko sa inyo yung video niya. Kung sinasabi niya. Pero si GD po, naniniwala, magkaka-recover siya. Hindi man siya, wala siyang choice kasi nurse siya. In the hospital, they are required siguro. Kaya nga po, ipanalangin po natin ang fast recovery niya. Sana walang mangyaring serious sa kanya po. It said some employees were told they would be asked to present a certification as proof they have been before they will be allowed to work. So, di ba yun ang sinabi ko sa inyo? 2030 na. Naniniwala na kayo sa kwento ko? Ano ko sa inyo? Itong kwento ko, hindi man ito ikikwento ng mainstream. Kahit pa po si Noli Di Castro, saka si Mike Enriquez, hindi man niya naintindihan itong kinikwento natin.
Baka nga po sila pa dyan sa GMA ang susunod na magsabi, oh, kayo anya, lahat dito, tatanggap. Pag hindi, you will face termination. Kailangan anyang kasi natin, frontliner tayo, baka tayo makahawa. Pustahan tayo. Mga Katoliko yan. Susundin yan, si Pap. Lalo na sinuli. Sinuling nagpo-procession palagi dyan sa ano ngayong Black Nazarene. Siyempre, ang susundin nila, yung religious leader nila. Mag-isip kayo. It's happening, mga kababayan. I told you so. Other employees, the ALU said, are being threatened with reassignment. Oh, sabi ko sa inyo. Si Chona, nagkwento sa akin, pumunta kami doon sa kanila. Chona, nasayaw. Ngayon, nanonood sa atin ngayon. Yun ang narinig niya, yung mga polis. Ininto na ko sa inyo. I-reassign daw. Baka sa Mindanao. Kaya kayo mga polis, before pa kayong tumanggap, pag tumanggap na po kayo, kung may unano na siya at saka AI, you cannot refuse anymore. Because your brain will be controlled. Di na ninyo maisipan na kumontra pa. That is possible. Very, very possible. China holds the technology. America and Europe, Israel. Yung mga advanced nations, nagpapaunahan po sila to be the next leader of the world in the emerging New World Order. Kaya nagpapaunahan sila, nagsisiraan sila ng bakulaw. Yan, hindi anya effective. Dapat anya yung sa amin. Ay! Kala ninyo para gumaling kayo at protektado? Para yung brain po ninyo ay sa kanila. Yung brain. Ano kayo mga sundalo? Mag-research kayo. May mga Christian man within your ranks. Itanong ninyo sa mga Kristiyano within your ranks, sa police, you consult your pastor na matitino. Hindi yung fake pastors, mga false teachers. Doon kayo sa totoo. Ask them for wisdom. Para makapag-desisyon kayo before itong i-roll out. Kayo ang uunahin eh. Can you refuse? Tulad ng sinabi ng Pangulo, you have your choice. Sabi ko sa inyo, ako, mahal ko ang ating Pangulo. But the President is a member of Cabalens. Pag tinitingnan ko ang Pangulo at nagsasalita, I can say to you with all honesty, double speak ang ating Pangulo. Iba yung sinasabi niya in public sa ginagawa po niya. I have to tell you, now, di ba sinabi ng Pangulo, mauunaan niya ako? Ako anya, mauna. Tapos biglang, ay hindi anya. Public anya. Isa publiko mismo. Then, hindi anya pwede. Kasi sa puwet, gusto ng Pangulo kasi dito sa puwet, sabi yan ni Roque, kahit ano anya dyan, I will. Lalo na ito anyang sinibak, dumating ang sinibak. Hindi anya. Ang rason ng Pangulo, kasi may age limit anya. Sobra na anya, may sakit. I consult na doktor. Ang Pangulo, mga kababayan, double talk. All other leaders, double talk.
including my good friend Yorme Double Talk. O, tingnan ninyo, ano sabi ni Yorme? Tina-challenge ni... Ay, ano sa... I'm sorry yung sabi, mami. Oh, excuse me yata. Oh, sorry. Tingnan ninyo yung video. Pero hawak niya yung ano? Hawak niya yung... Bakit hindi maiturok? In comes Teodoro, hinarang ng DOH. Kasi priority yung health workers. Rason ba yun? Isang kwan lang naman, isang dose. Will it affect the whole health workers of the country? Ilan ba yung health workers ng ating bansa? Bawasan mo ng isa para sa mayor. Why hinarang? What could be the logical reason for that? Nagtaka kayo? I am offering an explanation. In this discussion, in my analysis, right now mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, malapit sa katotohanan. Kasi nakaprogram siya eh. Sabi ng boss nilang, busngal. Ito niya dapat, sabi ni Tedros, at saka yung mga kasapakat niya, si Ibil, ito niya ang dapat unahin natin ha. May reason sila kung bakit sila ang dapat unahin. Frontliners, police. Kung iisipin mo, yung mayor, frontliner din, di ba? Bakit hindi kasama yung mayor? Nag-volunteer. Kaya confused si Teodoro. Na-confuse siya. Sabihan niya ninyo, i-boost yung confidence ng tao. Kasi maraming ayaw. Ngayon, nag-volunteer ako. Ayaw ninyo. Nalito. Ano sabi ninyo? Ano tingin ninyo po sa sinasabi ko? There were employees who were told that they would be put on furlough or floating status, kita ninyo. Isa ng administrative, administrative anong tawag doon? Parang pag nagkasala ka, infractions of administrative rules. Isa na po siyang violation or infractions of administrative rules. Gagawin nilang policy kasi. And as you violate the policy, you are punished through these actions. Floating status until they are hindi kanya. So this is harassment. They're being harassed now, mga kababayan. Kaya sinabi ko sa inyo, yung sinabi ng Pangulo na it is not mandated, yung mga naniniwala hindi po mandated, sabi ko, ay, sorry po, niloloko lang kayo nila. Imamando po nila. Bakit ako naniniwalang imamando? Sabi sa Bible, and he caused it all. As in all. In fact, kung hindi pa mais sa batas yung proposed bill, yung bill sa Congress for mandatory pass, pag hindi pa yon ipinasa kasi it could affect the votes for them in the upcoming election, baka hindi sila manalo. Ang gagawin nila po, susul-sula na lang din yan yung mga companies. Bala na kayo. The government will just require the companies, not the people. They will sanction the company.
If you violate, hindi namin na i-renew yung mayor, di na bibigyan ng mayor's permit. Sarado ka. Ang mandato sa company, hindi man sa tao. So yung company will require the people and their employees. Just like what's happening today. Pag sa mall ka, bakit yung napakaigpit yung guard? Sabi, bakit kayo napakaigpit? Yung, kasi anya po, minomonitor nila kami. Kami naman po ang matatanggal. Lagi pong ini-inspect niya, may mga taong inilagay yung city. Pag hindi kami nag-implement strictly ng mga protocols, ipapasara ito. Ganun po. So, pasensya na po kayo, bawal pa yung mga bata. Sige na niya, kasi malayo pa kami. Awang-awa ko po sa. Galing pa kami sa malayo, yung mga bata nalulungkot na. Bored na sa mga bahay. Kaya kami pumunta rito. Magso-social distancing naman kami po. Hindi po talaga, ma'am. Pasensya na po. Umuwi na lang po yung buong family. May dalang bata sa mall. Ganun po, mga kababayan, ang gagawin nila. Sabi ko sa inyo. Tandaan ninyo itong episode na to. March 3, 2021. I-review ninyo yung mga previous kwang ko. Kaya, yung mga sumusubaybay sa akin, tulad na ni Rick Borromeo, Ireneo, Madam Elizabeth Levy, memorize na nila yung sinasabi. Ha? Memorize na nila yung sinasabi ko. They can attest sa aking sinasabi. Na nangyari po, tulad nito po, nangyari ngayon. Trade Secretary Ramon Lopez said, employees should be given the option to decide and not be required by employers to get. Wala man itong mangyayari po. Itong sinabi po ni Trade Secretary, hindi niya, kami niya nagsabi sa gobyerno. Bakit niya hindi niyo sinusunod? Kasi niya, hindi man niya namin sakop yung policy, kung gawing policy nila, sila yon. Then the government will not sanction. Kasi po, bakit? The government, mga kababayan, is, sabi ko sa inyo, ay masyado nang na-brainwash ng mga kabalerds. Lalo pa, ni Pap, iyon na niya yung this is the right thing to do. Hindi ko sabi. While the employers cannot oblige employees to get, Lopez said, companies may provide information to help workers in coming up with an informed decision. Informed decision na niya. Sasabihin ninyong ganito. May choice ay na kayo. Ang choice lang anya ninyo, parang yung kainaan niya. Bakit anya yung ulam natin ngayon, tuyo? Mamili ka lang anya. Paano anya ako makakapili na wala mang pagpipilian? Kasi ang ulam natin ngayon, tuyo. Tuyo kahapon, tuyo ngayon. May choice ka anya. Binibigyan kita ng choice. Ang choice mo, kumain ng tuyo o hindi. Binibigyan ka na, gamitin natin dito. Binibigyan ka namin niya ng choice. Yan ang sinasabi niya naming choice.
choice na magpabakulaw o hindi. Di ba niya malinaw yon? Pero kung hindi, may choice ka din anya na umalis. Ang choice mo, lumayas ka dito kasi unfit ka sa amin. Naman dali sabi mo, wala ka man talagang choice. Play of words lang po nila yon. Bragging person equals mayabang na tao, sabi ni Ireneo. Ayan po ang balita it's happening mga kababayan. Ay, ano bang nangyari dito? Natumba yata. Ay, wala, mabibad na at natanggal. Maki-kon dyan. Na, you take. Ha? Yun yung choice mo. Sabi ko sa inyo mga kababayan. So, ito pong bakulaw will be their instrument to push you against the wall and against your will. And it will be their instrument to harass you. Because, as prophesied in the Word of God, they will cause you all to receive. And those who will not receive, you cannot buy or sell. Hindi ka kakain. Economic sanction.